Sana all. Cleared sa illegal drugs. Wow, palakpakan. Know po kung anong mga barangay kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabot. 427,000. Ang tanong lang ni Eden, kahit ilan lang po magbigay kayo ng barangay na drug-free. Puta, 427 barangay drug-free? Ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye pa Sana sa barangay. Utang ina niyan. Eh bakit mo binabalita? Wala ka pa palang detalye. Ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po Sana sa ating all. Pilipinas? Siguro, alam nyo na tama yun. Na yung pagkabigat. Tama yun. Tangina niya, nagtatanong nga nung tama yun. Bobo talagang hayop na ito. Nagtatanong nga, paanong tama yun? Anong sinasabi mo? Tama yun. Na yung pagkabigat. Siguro, tama talaga yun. Kasi Anong siguro tama yun? Ano siguro tama talaga yun? Tangina, may tama ka. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Oy! Oy! Bangag. Magandang araw po mga bossing. Happy weekend. Weekend na naman. Ay, kamusta naman ang mga buhay-buhay, mga balateros worldwide? Kamusta naman? Mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. Oh, today is the weekend. Alam naman natin pag weekend, masarap maghiga-higa lang, manood-nood ng Netflix. Tapos maulan pa. Rainy weekend, everyone. Oh, ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler. Oh, sa balat ng YouTube, ang vlogger na hindi dapat siniseryoso. Ang vlogger na mukhang kriminal. Ang vlogger na hindi mo dapat pagkatiwalaan. O ang vlogger na walang research, hindi under oath, at pawang kasinungalingan lamang ang tinuturan. Another day. Another uratan session with yours truly, Boss D. Aga-aga naman, haka na naman ang hang. Para ka na naman bingi. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at hay, balon-balunan, kasukasuan, kaluluwa, puso at isipan ng lahat ng mga kawatan, lahat ng mga mandurugas, mandarambong, mambubudol, adik, lahat ng mga switik, putok sa buho, mga salot, mga punyemas, mga animal, mga sindikato sa gobyerno, mga walang ginagawang trabaho, puro pangnanakaw na lang at panggigipit sa karapatang pantao, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas. Ayan na nga. At mga bossing, ito na naman tayo, syempre. Tayo nandito na naman para maghatid ng pagkakasiyahan sa lahat ng mga Pilipinong busy sa kanilang trabaho. Magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga kababayan natin banateros at mga kultubos dada dyan sa North America, Latin America, dyan sa Canada. Dyan naman sa Middle East. Sa Europe. Magandang umaga, tanghali, gabi rin sa inyo, yung mga kababayan natin na nagpapalipas ng araw. Yung mga nagtatrabaho at tinutulungan natin mairaos ang ilang oras ng kanilang pagsusumika para sa bayang Pilipinas. Mga bagong bayani, pinakamamahal natin, mga bagong bayani, pero walang pakialam ang gobyerno sa kanila. Ito na naman tayo na naman magkukwentuhan. Yung mga kababayan natin dito sa, mga kapitbahay natin dito sa Asia,
Ayan, mga kapitbahay natin sa Asia. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo. Maulan na ba? Sana ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagla-like, nagsusubscribe, nagsishare itong ating video. Importante yung pagla-like and share, ha. Di ba nanonood kayo ngayon? Oo, tama. Ikaw nga. Oo, ikaw. Oo, ikaw na nanonood ngayon. Anong ha? Nanonood ka, tas ha ka ng ha. Ikaw, kailangan mong mag-subscribe. Oo, nanonood ka, di ka pa nakasubscribe. Importante mag-subscribe ka, ikaw din. Pag di ka nag-subscribe, malungkot ang buhay mo. Mag-subscribe ka, mag-like, mag-share, mag-comment. Gawin mo lahat yan. Pag nagawa mo yan, nakagawa ka na ng isang matinong bagay sa buhay mo ngayong araw. Importante yung pagko-comment at pag-share. Yung share talaga importante yun. Kasi pag nag-share kayo, bawat nanonood dito, tagi-isang share. Pag nag-share kayo, o i-ano ninyo, mauurat nating mga kapitbahay nyo. Yung mga kaklase nyo noon na tali-talinuhan, yung mga galit sa mga Duterte. O malay mo, pag napanood nila to at nakita nila yung mukha ko, magkita-kita kami sa panaginip, tas pagsasampalin ko sila dun. O kaya mabangungot sila dahil sa inis nila sa akin, atakin sila sa puso o atakin ang kanilang hybrid, may stroke ang mga buwisit na yan. O hindi ba, hindi nakabawas pa tayo ng mga kupal sa Pilipinas. Kaya importante yung share, ha. Importante yan. Pero syempre, importante din sa lahat, yung pag-share din yun ng, hindi lang ng video, ng blessings, ha. Oo, importante yan. O, yung pag-share ng inyong blessings. Super thanks, maraming salamat, ha. Sa mga nag-super thanks sa nakalang video natin, ha. Salamat sa inyo. Dami nagtatanong sa akin. Visit kasi itong reporter ng ng Philippine Star. Dami nagtatanong, Boss D, paano ba mag-ano sa'yo? Paano ba mag-subscribe sa'yo? Ganyan. Paano ba sa'yo, yung member? Paano daw mag-member? Madali lang mag-member kung naka-iOS kayo. Oo, pupunta kayo sa YouTube dito. Papakita ko sa inyo, pupunta kayo sa Google Chrome. Ayan, tapos YouTube, doon kayo mag-YouTube. YouTube.com. Tapos from there, hanapin ninyo si Boss Dada. Ayan, Boss Dada TV. O, ayan. O, tapos magsusubscribe ka. O, basta dyan sa ni Boss Dada TV. Merong merong tawag dyan, merong na join, ganyan. Oo, mag-subscribe ka tapos merong join dyan. Pero naman, kasi pag naka-iOS ka, alam ko hindi lumalabas yung join. Oo, pagka naka-Android ka, lalabas yung join, become a member, ganun. Oo, mag-become a member kayo para maisilbi kayo sa buhay, na para lalo mamatay sa inggit yung mga laos na mga mainstream media. Dami nagtatanong dahil doon sa uling video natin, nakalimutan ko na nga yun. Well, yung mga members natin dito na naka-member, hindi hindi nagbawi ng kanilang subscription. Kasi pag nag-subscribe ka, libre yan, no? Pero meron doon option na become a member, ganyan. Pag nag-become a member ka, may yung pangalan mo merong kulay. Pag nagko-comment ka, kitang-kita ka kagad. So yung mga nananatiling members sa ating channel, maraming salamat. Grabe, no? Lahat na lang sinisilip nila. At ito na nga ang panahon kung saan ang lahat ng mga DDS vloggers ay kanilang dinidimanda. Nung sila'y mahuli-huli sa kanilang mga kabulastugan, ididimanda. Hindi ba nung nakaraan si Tariela, tinatarget niya si Sasrugando Sasot, may kasama pang mga media ang kupal na yan. Sasampa ka lang ng demanda, kailangan pa may media, ulul ka. Pwede ka naman magdemanda ng palihim lang, pero putang ina, pasikat ka sa palibasa, pangit ka. Yan si Tariela na mukhang inapakang ebak.
Oh, yan, nagsampa-sampa na ng demanda kay kay Sas Rogando Sasot dahil daw sa panglalibel sa kanya. Cyber libel. Ano ba sinasabi ni Sas sa'yo? Ha? Pag sinabi ni Sas na pogi ka, yan, demanda mo siya. Kasi peke yan, hindi totoong balita yan. Oh, alam mo, sinabi ko dito, gwapong-gwapo ka. Matalino ka, nilagay ko dito. Ayan, idemanda mo ko, pero hindi. Oh, natatanda niyo si Franco Mabanta noon. Mabanta ba yun? No? Dinimanda siya ni sino ba yung pangit na na vlogger ni tawag niyan ni Lenny Robredo. Basta yung pangit na vlogger na babae. Oh, nagsama daw sila sa elevator. Tapos doon sa elevator, sinabihan daw siya ni Franco Mabanta na ang pangit mo. Sa kanya. Tangina, dinimanda niya ng libel. Dinimanda daw niya ng libel, paninira ang puri. Oo. Yung sinabihan siya ng pangit. Ngayon, nung nasa korte na, nakita ng judge, putang ina, pangit nga. Dinismiss yung kaso kasi totoong pangit siya. Di totoo yun na-dismiss yung kaso na yun. O, ganun din, no? Pag sinabihan ka pangit, huwag ka magdidimanda. O, pag nagdemanda ka, tapos na pawalan sala, yung dinimanda mo, ibig sabihin, totoong pangit ka. Hindi ka na pwedeng magreklamo nun. Tragis yan. O, tapos, ano pa yung mga nangyayari nitong mga nakaraan? O, nitong mga nakaraan, ayan, si Eden. O, dyan sa Net25, ang bait-bait niyan. Apakagaling ng reporter na. Nag-iisa na nga lang na reporter yan na nag-iisip dyan sa Malacanang press corps, Yung sa TV5, yung pangalan ng putragis na babae na yun. Oo, minsan nandun yun kay Ted Filon. Oo, yung babae na pakachismosa no, walang utak yun. Buti nagtanong, putang ina, puros ang tanong. Sabi po ni BP Sara ganito, ano pong masasabi nyo? Sabi ng mga Duterte ganito, ano pong masasabi nyo? Puro ganun yung mga tanong, putang ina nyo, mga chismoso kayo. No, kaya naman ito naman si Franz Castro na naman. Ito si Claire Castro, boba naman yan. O, sagot naman ang sagot kahit hindi naman yun ang trabaho niya. Sabi ko nga sa'yo, kung ako lang may sinasabi si Inday, tapos sasabihin Claire Castro, ano masasabi mo sinabi ni Inday? Ewan ko, bahala sa buhay niya. O, busy kami sa gobyerno. O, ito mga nagawa ni Bongbong. Number 1, natulog. Number 2, gumising. Number 3, natulog ulit. Number 4, muntik nang hindi gumising. O, number 5, kumain. Number 6, natulog ulit. O, ganun. Yun ang trabaho ng diba? Yun ang trabaho ng Malacanang press corps tsaka ng PCO, diba? Na pabanguhin si Bongbong. Bakit puro sagot-sagot lang sa mga away-awayan na politika, anak ng tinapay? Kaya nagsasabihan kayong kulang-kulang kayo at mga walang utak at mga bobot, mga hindi pinanganak kahapon pero pinanganak ng madilim. Diba? Oo, kaya kayo napupulaan dahil wala kayong mga programang malinaw Oh, di ba? Oh, sige na. Patay na natin itong tugtog na to para makapag-ano na tayo, bakbakan na tayo kaagad as early as possible. Dahil lang, hinahanap ko itong thank you. Hindi ko ito pala, tatanggalin ko na. Maraming salamat ulit sa inyo, ha. O, tsas yan, ano pa yung mga nangyayaring ito naman si DOJ Secretary. Putang ina, hindi na natuwa bilang DOJ Secretary. Gusto pa lumipat sa ombudsman, no? Kasi nga naman, pag ombudsman, 7 taon yan. Pag nalagay ka na dyan ng presidente, 7 years, hindi ka na niya pwedeng tanggalin dyan. Pero napaka-bobo na lang nito ni Bongbong. Sabay, bobo naman talaga yan. Tanga-tanga to si Bongbong. Pag nilagay niya yan sa ombudsman, bakit? Kinasuhan nga yan sa ombudsman Tapos gagawin mo ombudsman niya, ulul na yan. Panginan yan, 7 years, di na nga aabot na 7 years ang buhay niyan. Tumutulo na nga yung laway niyan sa Senado sa sobrang yung laway tumutulo na sa Senado dahil wala nang kontrol.
O maglagay kayo dyan ng ombudsman, yung medyo bata-bata pa, yung hindi yung malapit ng mamatay. O tapos ito. Tangina, ito namang is kapatid. Yung kapatid, epal din. Nung narinig niya yung kapatid niya, gustong maging ombudsman, putya yan. Yung kapatid naman na DILG, umepal din. Gusto niya, siya na ang magdideklara ng walang pasok sa Pilipinas. Mga tanga talaga eh. Sobrang mga tanga talaga. Oh, walang mga talaga, walang mga kokote. Oh, katulad niya. Sige, pag-usapan nga natin na mabilis, itong kay Boying kay Rimulya. Oh, wait lang. Iano natin, hanapin ko. Ito. Oh. Ayan pakikita ko lang sa inyo mabilis lang. Oo, itong dito mo malalaman talaga mga bossing na itong gobyerno na ito, mga walang kukote talaga. Oh, ito pakikita ko sa inyo. Nasaan na ba ang hayop na ano na yan? Ito, ayan, oh. Nakalagay sa balita na ito, Rimulya gusto ng kapangyarihan sa class suspension. Putang ina niya magre-request ka lang ng kapangyarihan yung wala pang kwenta. So gusto niya siya na magdideklara ng walang pasok sa buong buong Metro Manila o buong Pilipinas. Wala na ba kayong ginagawa? Oo, wala namang problema mga LGU natin, wala bang problema sa kapulisan, wala bang problema sa peace and order. At pati itong suspension ng klase, gusto niyo pa. Tingnan mo dito talaga sila, walang masasabi mong walang pinagkatandaan at mga walang laman ng utak nitong mga kupal na ito. Oh, sige, ipi-play muna natin to at gusto ko marinig kung ano yung sasabihin niya at reaksyonan natin. Oh, sige. Sige nga, tingnan natin ang pagpipresenta. Paano ba niyang piniliwanag yan? Paano ba niya sususpendihin ang klase? Sige nga. Secretary John Vic. Talagang sisirhapin ko lahat ng mapa kung paano parating. At kung gano'n ay pwede natin announce kasi nakikita mo natin Pwede daw, gusto daw niya i-announce mas maaga yung walang pasok Walang pa, puro katamaran ng iniisip ng mga kupal na ito. Wala daw pasok, gusto niya. Ayaw daw niyang maabala yung mga magulang, ayaw daw niyang maabala yung mga bata, nasa araw mismo ng ulan, minsan syempre may pang-umaga, may pang-hapon. O gusto niya, before pang mag-umaga, para, kasi yung iba nakakapasok na sa school, biglang nagsususpinde, di ba? O ngayon, uuwi yan, mababasa, magkakasakit pa yan. So yun sinasabi niya, na siya daw ay gusto niya before pang umulan magsuspindi na siya. Oh. Yung mga rain patterns na yan, sa tungkol natin yung geohazard natin, mas madilim mag-coordinate ng galing sa amin ng suspension ng classes. Yun, sabi niya. Sumikat ako noon dahil nagkaroon akong hashtag walang pasok. Sumikat daw siya dahil sa hashtag walang pasok. Proud na proud pa yung tanga. Nasumikat siya dahil sa pagsususpindi ng klase. Ganyang kaulol yan, o ano pa? Alas 5 ng hapon, bago bumagyo, nagde-declare na ako ng walang pasok. Anong magandang nagawa mo sa bayan doon? Sa pagde-declare mo ng walang pasok, bago umulan, o sige. Sa Cavite. Dito daw sa kasi ako, nag-a-announce ako, hapon pa lang, bago magbagyo. Kasi gusto ko yung magulang, hindi na nag-aalala. Gusto ko yung estudyante, masaya na. At gusto ko yung mga magulang makatipid sa baon bago umalis para hindi na paalisin yung kanilang mga anak. So, tingnan mo gusto daw niya yung mga bata maging masaya. Kasi walang pasok, masaya. Di ba tanga? Tangina, hindi mo naman dapat pasayin yung mga bata dahil walang pasok. Dapat nga encourage mo silang mag-eskwela. Hindi ka ba naman engot? Palibasa, mayayaman kayo pinanganak, kaya kahit na pikein nyo yung mga diploma nyo, okay lang. Kahit di kayo magsipag-aral, ayos lang. Oo, kasi nga, mangungurakot lang naman sa taong bayan pagka naging taga-gobyerno na. O, kaya ayan, tingnan ninyo yung inaano nyo, yung pinopromote ninyo. Walang pasok para masaya ang mga estudyante. Putang ina, huwag nyo nang pag-aralin. Para mas masaya, hindi ba? Alam mo kung gaano kaging kasamang ehemplo itong mga kumag na ito sa mga kabataan natin, no? Hindi ba? Ano para daw hindi na daw magbigay ng baon and so on and so forth. Sige.
Kaya asahan nyo, sa mga darating na panahon ay hihingi ko po ang kakayahan na yan para #walang pasok na hanggang Quezon City. Gusto niya, wag na pumasok lahat. Dito lang. Bakit ko binabalita ito? Dito mo malalaman na itong mga mga taga-gobyerno, wala talagang pakialam sa mga kabataang Pilipino. Unang-una sa lahat, gusto nila walang pasok para masaya yung bata, di ba? Pasasayahin nila yung bata kaya walang pasok. Bakit hindi ninyo lalong pilitin yung mga bata mag-eskwela para tumalino? Yung mga estudyante natin dito, tatanga na, hindi ba? Nagkaroon nga ng parang pag-aaral sa ibang bansa na sobrang late na tayo pagdating lalo sa curriculum. Totoo nga. Late na tayo. So ito, si Rimulya gusto niya walang pasok. Para daw ganito, ganyan. Tuwan-tuwa naman yung mga engot. Pero kung talagang nag-iisip ka, okay, kung talagang ikaw ay natuto na sa nakaraan, nag-iisip ka talaga at alam mo yung sitwasyon, estado ng bayan natin patungkol sa edukasyon, hindi ka dapat una sa lahat nagdideklara ng walang pasok. Kasi isang araw na hindi ka pumasok, isang araw na wala kang matututunan. So, ini-encourage pa natin yung mga bata tuloy ngayon na nanalangin, sana umulan ng umulan. Kasi para walang pasok. Kasi nga naman, pag walang pasok, masaya. Pero dapat binabago natin mindset ng mga kabataan natin na mga kabataan dapat hindi kayo nananalangin na walang pasok. Dapat nga laging may pasok because knowledge is power. Mabuti pa si Ernie Baron nung nabubuhay. Kung walang knowledge, walang power. Hindi ba dapat ganun ang inaano natin, ini-encourage natin yung mga bata dyan? Hindi yung walang pasok para masaya sila. Putangin na yan. Dito mo talaga alam na sisirain ng mga ito ang buhay ng mga kabataan natin eh. Dahil sa mga utak nilang mapupurol. O ano ba naman yung sabihin mo na sa susunod po, wala nang kanselasyon ng pasok. Mas maganda, i-ready natin lahat ng mga estudyante para sa hybrid learning. Natatandaan ninyo nung pandemic, ang galing-galing ni Pangulong Duterte, study from home yung mga bata. Home study, di ba? Yung mga bata at nairaos natin ng ilang taon yan. Although talagang bumaba yung kalidad ng pagkatuto ng mga bata, pero mas okay na yung home study or homeschool kapag kami bagyo kesa totally walang pasok. Diba? Engot eh. Yan ang mga utak ng mga tulongges na taga-gobyerno. Kailangan walang pasok para masaya. Gusto lang nila kayong pasayahin. Parang ayuda lang yan. Wala kayong trabaho, bigay kami ayuda, may pangsyabu kayo. Oo, tapos pag naubos, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Maling-mali. Dapat po, dapat i-prepare natin yung mga, total nagawa na natin yan noong panahon ni Pangulong Duterte. Dapat, yun na yung natutunan natin na kung biglang magkaroon ulit ng pandemic, ready yung mga estudyante natin na mag-homeschool ulit. Pag may bagyo, 3 araw, 2 araw, may baha, o yung mga bata, siguraduhin ninyo na ready sila para dyan. Dapat yun ang pinoprograma ng pamahalaan na bawat estudyante sa Pilipinas ay capable na mag-homeschool. May bagyo, dilubyo, sumabog bulkan, lindol. Basta may internet, may gadget na pinrovide sa mga estudyante, pwede silang mag-aral sa bahay nila. Hindi sila absent, hindi sila makakansela yung klase. O di tuloy-tuloy yung learning ng mga estudyante. Mga gunggong talaga kayo eh. Mga gunggong talaga kayo. Hindi nyo talaga pinag-aaralan. Wala kayong natutunan sa nakaraan. Sana ganyan ang gawin ninyo ha. Sa susunod, wag nyong idideklara na walang pasok. Para hindi kayo yung mga kabataan natin may matutunan. Eto pa. Bumisita si Bongbong sa General Santos. Alam nyo ba pag bisita niya sa General Santos, ang sinisigaw ng mga tao doon, Duterte. Duterte, nakakaya, kumakalat yung na yun. Kumakalat yung video na yun na
na sinisigawan sila yung convoy nila, sinisigawan ng tao ng mga Duterte. So nagpunta siya sa General Santos at nag-inspection na naman. Si Boy Inspection talaga dahil magsosona kaya ganyan nakikipag-usap-usap sa tao kunyari. Pero pakinggan natin kung ano tong balitan to, baka naman may magandang dulot to sa bayan. Patuloy ang pag-iikot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sektor ng agrikultura sa bansa. Ang kanyang binisita ngayon para kausapin at bigyan ng tulong ang mga mangingisda sa General Santos City. At para sa detalye, naroon si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano na bang mga aktibidad dyan? Ayan yung reporter na, reporter na sinungaling. Yan yung reporter na bulag. Bakit ko nasabing bulag? Kasama namin to Kasama to sa mga pinapasok dyan sa sa KOJC. Na putsangin yan, ang babait pagkaharap mo. Kunyari nakikinig sa mga press con pero walang ibinabalitang matino tungkol sa siege. Ito yan. Yan yung reporter na yan, si Barbie. Pangulong Marcos ngayong araw. Nikki, narito ngayong araw sa General Santos City si Pangulong Bongbong Marcos para sa ilang aktibidad. Nauna nga riyan ang pagbisita niya sa Gensan Fishport Complex para makipagdialogo sa mga mangingisda rito. Ayan yung convoy na. Ang dadaan ng convoy, yung mga tao ang sigaw, Duterte! Duterte! Tayo na yan. Tinan mo yung mga tao, hindi mo siya pinagkakaguluhan. Nag-ikot ang Pangulo sa Fishport Complex para tingnan ang proseso ng pagdadala sa mga nakuwang isda ng mga mangingisda mula sa laot papunta sa Fishport. Pucha, ngayon niya palang aalamin. Puta, kaway na naman ang kaway. May nakikita na naman siyang hindi mo nakikita, siya lang ang nakakakita. Lakas na naman ng tama. So ngayon niya palang aaralin, gusto daw niyang aralin kung papaano daw yung mga mangingisda natin nagpo-proseso ng kanilang mga huli, anak ng toklay. Sabi mo advantage ka dahil presidente tatay mo. Dapat alam mo na yung mga iba't ngayon mo palang inaaral, 3 taong ka na. Anak ng tokwa naman. Sige, diretso. Tuna ang pangunahing produkto ng Gensan Fishport na ini-export pa sa ibang bansa. Namahagi rin ang Pangulo ng mga gamit at livelihood project sa mga mangingisda. Ito ay mga motorized fishing boats, marine fingerlings at iba pa na aabot sa halagang higit 22 milyong piso. Matapos nito ay nakipaghalubilo din si Marcos sa mga mangingisda para alamin ang kanilang mga problema sa industriya at para na rin magbigyang solusyon ito ng gobyerno. Nangako din ang Pangulo na mas bubuhayin nito ang industriya ng pangingisda. Nangako na naman! Mas bubuhay din industriya ng pangingisda. Pag tinanong mo, paano? Puta, walang alam yan. Hindi niyan alam. Bubuhayin natin ang pangingisda. Putang ina. Paano, sir? Anong naiisip mong unang dapat gawin? Wala. Basta importante, nangako ako. Puro pangako. 3 taon na, puro pangako pa rin. Taka na, okay lang. Sana nangako ka ng unang 2 taon o unang 1 taon tapos ginagagawin mo siya for the next 5 years. 3 years ka na, laki ng inutang mo. Tapos ngayon ka palang nangangako na bubuhayin mo yung industriya ng pangingisda. Tanginan yan, dapat noon mo pa binuhay yan Loko-loko ka talaga sa bansa at magtatayo pa ng karagdagang mga fishports sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng mga naging pahayag ni Pangulong Marcos. Pakinggan niyo yung mga pangako. Dagdagan natin yung pangako Ano yung unang pangako? 20 pesos na kilo ng bigas. Pangalawang pangako, lahat ng mga smuggler hahantingin. Hindi ba? Oras na daw, bilang na oras nila. Tapos ano pa pangako? Yung pabahay na walang kakwenta-kwenta. Hindi pa yata umabot na 1 milyon, 3 taon na. 1 milyon, 1 taon ng pangako niya. Ngayon may bago na mga pinapangako. Noon nangako din sa mga magsasaka ng cold storage, nangako ng magandang ani, tulungan, mga makinarya. Kita mo naman, wala pa rin. Hanggang ngayon, angkat pa rin tayo ng angkat. Tapos eto na naman, mangingisda naman yung pangangakuan. Magdadagdag daw ng mga cold storage na naman. Mga pantalan daw, magdadagdag na naman siya. Baka pag nagdagdag ka ng pantalan, lalong dumami yung smuggler sa Pilipinas. Sabi pa naman nila, smuggler daw yung kaibigan ng asawa mo. Sabi nila, hindi ko sinabi yun Ano pa yung mga pangako?
ay gagawin namin ang lahat para naman masuportahan yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay... Yung mga huli na nahuli na natin? Meron bang huli na hindi nahuli? O sa bagay, sanay ka doon sa mga huli na walang nahuli. Nahuli yung drugs, nahuli yung droga dyan sa dagat pero walang nahuling drug lord. O so yun, sabi niya ito yung huli na nahuli na natin. Meron... O mapatanong din talaga ako eh. Ano kaya yung mga huli na hindi nahuli? Oo, baka nga yung shabu. Sabi ko nga yung mga shabu, sumuko sila ng kusa eh. Sa sobrang galing ni Bongbong Marcos. Sobrang galing nung war on drugs niya. Putya, kusa nang sumusuko yung mga drugs. Kung nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga drug lord, mga drug addict ang sumusuko para hindi sila matokhang, magparehab na sila ng kusa. Putya, ngayon iba. Mas matindi talaga si Bongbong. Kung meron nagawa si Bongbong sa Pilipinas na talagang kinabiliban ko, yun yung kusa niyang napasuko yung droga. Yung shabu, tumaas ang kamay. Susuko na po ako. Para hindi po ako masinghot ng mga adik sa Pilipinas. Ako na yung kusang magpapalutang-lutang sa dagat. Ganyan. Kasi nga katulad na sinabi niya, yung mga huli natin na nahuli na. O kasi meron siyang mga huli na walang nahuli. O so ito sa isda, yung mga huli daw na nahuli na. O sige. Pagdating sa yung mga huli na nahuli na natin ay pagdating sa market ay maganda pa rin at yung quality ng isda ay ma-maintain para siyempre mas magandang benta. Ano parang grade 1 yung nagsalita? Di ba? Parang grade 1 yung nagsasalita. Mag-ano tayo ng storage facility para yung huli nyo ay may freezer natin kagad para pag tinala natin sa mga mga pitindahan yan, maganda presyo. Hindi bulok, hindi bilasa. Tanginan niya, parang grade 1 yung nagpapaliwanag eh. Sino ba tanga hindi nakakaalam niyan? Alam na nila yan, di mo na kailangan ipaliwanag. Putang na, alam na wala kang gagawin talaga eh, puro pangako ka lang eh. Dinadaan mo lang sa salita para magmukhang marami kang sinabi pero wala naman talagang naiintindihan. Diyos ko po. Kaya nga merong isang estudyante, mga bossing, na nagtanong sa kanya kung patungkol sa agrikultura. Nagtanong sa kanya tungkol sa agrikultura, sabi, Mr. President, kasi po ganito, ito ipapakita natin para wait lang. Ipapakita natin kasi nagtanong itong bata, anak siya ng magsasaka. Okay, anak siya na magsasaka, bumisita na naman sila sa magsasaka. Anak siya na magsasaka. Tapos, papaano daw magiging kaakit-akit ang farming sa Pilipinas? What do you mean by kaakit-akit? Ako na magpapaliwanag kasi makikita nyo sa video na to na talagang hindi naintindihan ni Bongbong yung konsepto. Dito kasi sa Pilipinas, maraming magsasaka. Okay, yun talaga ang pangunahing trabaho sana natin. Dito sa Southeast Asia, dapat ganyan eh. Ang Singapore lang talagang hindi agricultural sa Southeast Asia. Kasi nga, maliit na bansa lang siya. Pero Malaysia, Thailand, Vietnam, mga agriculture products, yung Southeast Asia, agrikultura talaga ang pinagkakita ng mga bansa dyan. Bigas, prutas, yan talaga. So ngayon, ang problema, dahil nga walang support ang gobyerno sa mga agrikultura, sa sektor ng agrikultura, walang tulong ang gobyerno sa mga magsasaka natin. Kawawang-kawawa talaga magsasaka sa atin. Kasi sa Japan, sa Malaysia, sa Amerika, sa ibang bansa, sa Italy, sa Europe, yung mga magsasaka, sila yung mayayaman. Pero dito sa Pilipinas, yung mga magsasaka, parang ang buhay nila, parang basurero lang sila. Napakahirap ng buhay nila kahit napakalaki ng mga lupang sinasakan nila, umaani naman sila pero hindi umuunlad ang buhay nila at di sila nakakaranas ng masayang buhay. Kaya ayaw sa sobrang pagmamahal nila sa mga anak nila, noon kasi yung mga matatanda,
yung mga lupa nila, pinalalaki, pinararami nila para pag namatay sila, ipinamamana nila sa mga anak nila yon. At yung mga anak, yun naman ang gagawin nilang kabuhayan nila. Doon din sila kukuha ng kabuhayan nila, doon sa mamanahin nila lupa, sasakahin nila at ipapasa nila itong kakayanan nila hanggang sa mga apu-apuhan nila. Pero sa panahon ngayon, dahil nga hirap na hirap ang mga magsasaka, mas pinipili ng magsasaka na pag-aralin na lang yung mga anak nila at pumili na lang ng ibang linya. Mag-computer science na lang, mag-nurse, mag-abogasya, mag-doktor. Nga kasi nga wala nang pag-asang agrikultura dito. So ang ginagawa ng ibang mga natin, matatanda natin na bago sila mamatay, pinag-aaral nila yung mga anak nila at pag nakagraduate yung mga anak nila, yung mga lupain nila ibinebenta nila. Yung iba nga kino-convert na sa mga sa mga subdivision yung mga lupa na sakahan. Kasi nga nawawalan na ng interes yung mga pamilya ng mga magsasaka na magsaka dahil talagang ito ang literal na isang kahig, isang tuka. So, ang ibig sabihin po nito, yung sektor ng agrikultura, bumababa. Wala na nagko-continue ng mga anak. Kasi nga, ayaw nila ng kahirapan, ng maging mahirap. Nag-aaral sila ng iba. Wala na silang pakialam sa pagsasaka dahil ayaw nila matulad sa mga ama nila na sunog na ang balat kakatanim. Pero hindi naman sila nakaranas ng sarap ng buhay. Samantalang yung mga nurse nakakapag-abroad, yung mga teacher nakakapag-abroad, yung mga engineer, di ba? So, yung population ng mga farmers natin patanda ng patanda and then wala nang sumasalo ng skills. So, bumabagsak yung agrikultura at yung mga kabataan ay nawawalan ng interes sa agrikultura because baliktad nga sa Pilipinas, yung magsasaka mahirap. Kaya nga dito, pag sinabi nila, magsasaka lang. Ganun eh. Mababa ang tingin nila sa magsasaka kasi nga, mahirap ang mga magsasaka kahit ang lalaki at lalawak ng mga lupain nila. Pero sa ibang bansa, pag nagtanong ka, well, I have a farm. I have a farm. Meron akong farm ng mais. Yan yung mga mayayaman sa ibang bansa dahil nga may programa ang gobyerno sa kanila. Yung mga produce nila, dinadala nila, alam nila kung saan nila dadalhin. Hindi yung parang okay, nagtanim ka, may produce ka, may bigas ka, hindi mo alam kung kanino mo ibibenta, sa trader ba? Sa palengke ba? Sa tao ba? So walang sistema, walang proseso. Hindi na tayo nag-improve. So ang tanong nitong bata, BBM, papaano mo gagawin kaakit-akit ang farming sa Pilipinas para yung mga kabataan ay mainganyong magtanim at yung ating agrikultura ay magpatuloy? Anong gagawin? Tingnan nyo sagot nitong presidente nating nagdudubidap-dap na naman. Yung presidente natin na hindi prepared sa mga katanungan kaya hindi nagpapa-presscon. Kaya puro si Claire Castro ang papreskon kasi okay lang daw si Claire ang maging tanga. Total, mukha naman talaga siyang tanga kaysa diretsyong magmukhang tanga itong presidente. Tingnan ninyo kung gaano kalutang at gaano kawalang kaalam-alam. Sa loob ng 3 taon na nanungkulan, putang ina, wala itong natutunan. 25 years na naging presidente ang tatay nito. Kahit isa walang natutunan. 3 taon nangutang kahit isa walang natutunan. Tingnan nyo kung paano niya sasagutin at kung ano itsura ng mga nakikinig sa kanya dito sa mga sagot niya. Po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Malabo ba o malinaw yung tanong? Hindi. Tinatanong ko anong ha? Tinatanong ko kung malabo o malinaw yung tanong. Di ba? Pinaliwanag ko na nga sa inyo. May sagot na nga ako eh. So pinaliwanag ko na sa inyo yung tanong. Pero dito mismo sa tanong ng bata, magulo ba yung tanong? Hindi naman, di ba? Tingnan nyo kung anong sagot niya. Siguro, alam nyo na tama yun, na yung pagnabigat. Tama yun, bigat. Anong sinasabi mo?
Ang tanong, papaano po magiging kaakit-akit para sa mga kabataan ang karir ng isang pagiging magsasaka sa Pilipinas? Ano pong gagawin mo para maengganyo yung mga kabataan na maging farmers? Oo, dito sa Pilipinas. Anong ginagawa na ng gobyerno natin at yun ang tanong, anong ginawa at gagawin pa ng gobyerno natin para mas maging instead mag-engineer ako, mag-IT ako, mag-nurse ako, mag-farming ako. O, tinan nyo sagot. Ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro, alam nyo na tama yun. Na Tama yun. Tanginan niya, nagtatanong nga nung tama yun. Bobo talagang hayop na ito. Nagtatanong nga, paano tama yun? Anong sinasabi mo? Tama yun. Na siguro, tama talaga yun kasi... Anong siguro tama yun? Ano siguro tama talaga yun? Tangina, may tama ka. Oo, miski ko hindi ko maintindihan sagot niya eh. Oo, mapapaha ka talaga. Papaano po mapapaganda, ano pong ginagawa niyong hakbang para yung mga bata ay mag-farming, hindi mag-engineer? At mapalago ang farming industry sa Pilipinas. Ang sagot niya tama yun. Ang ina, ito yung pinagmamalaki nyo. Sangkay, Jaret, at yung mga aliporis, yung mga tanga pare-pareho, tanga minuminuto. Putang ina, ito yung pinagtatanggol nyo. Ito yung pinagmamalaki yung presidente. Pukin nang nagsalamin pa, wala namang alam. Yung mga nagsasalamin, yung matatalino lang ha. Oh, katulad ko. Di naman ako matalino, pero alak na tinapay yan. Ang sagot, inan talagang taon na to, no? Yung utak talaga nito, munggo. Togi na yung utak nito, hindi na munggo. Pucha, nag-evolve na. Ang average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado nang mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya oo nga! Putang nan to. Papasigaw ako sa'yo, magagalit na naman yung gwardiya rito. Oo nga, yun nga yung punto. Dahil nga ang pagiging isang magsasaka ay parang ituturing na isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa Pilipinas at mabagal din ang pag-unlad. Ang tanong nga sa'yo, papaano po magiging kaakit-akit ang pagtatanim o pagiging magsasaka para ang mga kabataan mas piliin ang industriya ng pagsasaka kaysa sa ibang industriya dahil nauubos na magsasaka sa Pilipinas dahil sa kukurakot nyo. Tapos ang sagot mo tama, tapos putangin lang yan. Siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Yun na nga yung punto. Yun na nga yung punto. Alam na nga namin yun. Ang tinatanong nga, ano ang gagawin mo? Ano, papa-airconan mo na naman yung sakahan. Dahil gusto ng mga bata na sa aircon, ganun. Kasi sinabi mo rin nung nakarani na yung bahay, higupin mo, iipunin mo para pag tag-init, magagamit mo. Hindi mo nga magawa-gawa. Tapos ngayon na naman, eto na naman, anong plano mo dyan? Aircon na natin yung sakahan, ganyan. Oh, yung manggahan, airconan natin dahil gusto ng mga bata sa aircon, ganun. Nantoko naman talaga to si Bongbong Marcos, oh. Talaga, ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya. Ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito. Putangin na, pinag-usapan nyo pa ng matagal, ha? Pinag-usapan nyo ng matagal talaga. O, pakinggan natin kung anong pinag-usapan nila ng matagal. Natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan, silang magtuturo sa atin ng mga... Anak ng tinapay ka!
Pagtuturuin mo pa yung mga bata. Ang tanong nga nila kung papaanong mas pipiliin nila yung maging magsasaka kesa sa pagiging nurse. Tangina, tapos ang sagot mo, dapat yung mga bata tuturuan tayo. Anak ng tinapay ka, ano yung tuturo nila? Eh kung hindi na nga sila nag-aaral magsaka at hindi na nga pinapasa ng mga magulang nila yung knowledge sa kanila, kasi nga ultimong mga magulang nila ayaw na silang magsaka dahil mahirap ang maging magsasaka, tapos yung mga bata na magsasaka yung magtuturo sa atin. Hindi mo talaga naiintindihan yung trabaho mo, hindi mo naiintindihan yung tanong, simpleng tanong. Tangina, Tagalog pa yan, hindi mo pa maintindihan. Anong klase naman tong presidente na ito? Anak ng tokwa naman, mas matalino pa yung pinsan kong 4 na taon dito eh. Bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman. Nakita mo yung mga tao, hindi na nila siya maintindihan, magtitinginan na. Putang ina, wala talagang plano tong ulol na ito. 3 taon nang nandirito, tapos isang taon na DA secretary pa to. Naging DA secretary yan ng 1 taon, hindi naghanap yan ng DA secretary. Tangina, hindi niya alam kung papaano at kung ano yung plano niya sa mga magsasaka, wala talaga. Ay, naku Bongbong Marcos, lumayas ka na. Tangina, isang malaking kasalanan talaga ng pamilya mo na binuhay ka pa. Sana ipinutok ka na lang talaga sa kumot o kaya nagmumog ng Cytotec yang si Imelda. Para sana, putang ina, hindi ka na ipinanganak para hindi ka na sana nakakapanalasa. Sasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, ay siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ng Pilipino eh. Kahit naman yung... Masipag ng Pilipino. Gago, hindi mo pa nasasagot yung tanong ng bata. Ang dami-dami mo na sinabi, wala ka pa nasagot. Mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesting to, interesante ito. At puta, nakatulog na si ate. Oh. Tulog na po, tangina mo Bongbong. Gisingin nyo na lang ako pag wala na yan dito. Dubi-dubi-dap-dap, 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 dubi-dubi-dip-dip, dubi-dubi-dap-dap, dubap-budap-budap-budap, budabala, bip-bip-bip. Ilan tong tao na to, walang ka-ase-asenso ang putragis yan. Ang inasang barag-aral tong hayop na ito. Buisit talaga. Palagay ko yung sakit. Buta, nagising siya ate. Diyan pa rin? Sasalita pa rin? Nang tinapay oh. Sakripisyo na kailangan para pagandahin ang ating ani ay palagay ko naman yung mga Pinoy na magiging magsasaka ay sasabihin na worth it ito kahit na may sakripisyo, worth it ito. At yun ang aming para kasi hindi natulungan ng agrikultura ng matagal eh. Po, tangin na, sinisi na naman yung nakaraang administrasyon, anak ng Ay, nako, walang plano kasi putangin ng plano, sisihin yung nakaraang administrasyon, gano'n. Wala tayong agricultural policy masyado ng napakatagal. Kaya sasabihin ng mga bata, papasok dyan, wala nang pupuntahan yan, hanggang dyan na lang yan. Kaya ngayon, babaguhin natin lahat yan. Ngayon, may pag-asa na makikita nila, mayroong pagpaganda ng kanilang hanap buhay bilang magsasaka. Ang inang buhay ito. Ako sasagot. Kasi kung ako yan, Sir, Boss Dada, paano bang mapapaganda yung mas pipiliin ng mga estudyante ngayon, ng mga kabataan, yung sasaka kesa sa pagna-nurse? O ano ba ang bottom line or ano ba ang sagot talaga dyan? Una, pera talaga, kita. Mas malaki ang kita ng mga engineer, mas malaki ang kita ng mga nurse, mas malaki ang kita ng mga piloto, mas malaki ang kita ng mga congressman, ng mga senador, di ba? Kasi lahat gusto na maging congressman eh. Kasi putya ka ba naman, pag nanalo kang congressman, biglang magkakaroon ka ng magagandang relos. So lahat ng mga kabataan ngayon yan na interest, di ba? Nasa IT na,
Kumbaga, wala nang interes sa pag-agrikultura dahil nga maduming trabaho, mahirap na trabaho, ang tagal-tagal mo mag-aantay, tapos walang kita. So, kita. Yun naman talaga ang unang-una, kita, pera. So, ang pinakamagandang sagot dyan, gagawin nating competitive ang kitaan sa agrikultura. Oo, magpapasa tayo ng batas para yung agricultural sector ay mas yumaman yung mga magsasaka natin. Imbis na yumayaman yung mga retailer, yung mga bumibili ng palay, mas magiging mayaman yung mga nagtitinda ng palay, lalong-lalo na yung mga nagtatanim. O kung ako ang presidente, ang gagawin ko, bawat magsasaka sa Pilipinas, irerehistro ko. At bawat magsasaka, merong allowance sa gobyerno 100,000 monthly. 100,000 buwan-buwan. Tapos yung tanim nila, kapag yung mga tanim naman nila, napayabong nila. Pag napayabong nila yung mga bigas nila, bibilin natin ng 100 ang 1 kilo. Lahat, yung dating biling 1 kilo 20 pesos lang, bibili ng gobyerno 100 yan. Para talagang magtanim kayo na magtanim, hindi tayo maubusan ng pagkain. Tapos lahat ng magsasaka ay bibigyan ko ng mga traktora. Libre yan, bibigyan ko ng mga makabagong teknolohiya. At kapag ikaw ay magsasaka at nagkaroon ka ng sakit, libre ka na sa lahat ng ospital sa buong mundo. Ganon, di ba? Libre ka na sa lahat ng ospital, kahit anong sakit mo, libre ka, wala kang babayaran. Oo, tapos kapag bumagyo at nasira yung pananim mo, papalitan natin yan ng libre. Aalalayan namin kayo. Tapos lahat ng mga magsasaka dito, hindi ako papayag na ang bahay nila dadalwa lang ang kwarto. Kailangan lahat ng magsasaka, ang bahay nila 3 palapag, minimum. Depende sa laki ng inaambag nilang ani sa bayang Pilipinas. At hindi na kayo magtitinda. Pag ani nyo, pagka kiskis ng mga palay, kukunin na ng gobyerno agad dyan. Pera na kaagad ang kapalit. O tangina niyan. At lahat ng mga estudyante, anak ng mga magsasaka, hindi na magbabayad ng tuition fee. At lahat ng mga anak ng magsasaka, kapag nag-aral sila ng ibang kurso, putyang yan, 5 beses ang tuition. Pero kapag nag-aral sila ng agricultural courses, libre sila sa gobyerno. Magtatayo ko ng agricultural school sa buong Pilipinas. Kukunin ko lahat ng mga magagaling magtanim, magiging teacher dyan. Tapos libre mag-aral ang mga estudyante. Ganun. Yan, wala kang kwenta eh. Napakadaling mag-isip, hindi ka gumagamit ng isip. Kasi nga ang tanong, paano magiging kaakit-akit? Parang tayo, naakit tayo sa maganda, di ba? Maakit ka ba sa pangit? Hindi naman. So pagagandahin mo agrikultura, bigyan mo sila ng mga bagay na mapapaisip sila, ay putya, magsasak. Pag nagtanong ka sa bata, pag yung ginawa mo yung mga papagawa ko, yung mga plano ko, pag nagtanong sila, anong gusto mo maging paglaki mo? Maging magsasaka po. Bakit? Kasi po, mayayaman ang magsasaka sa Pilipinas. Ganon. Payamanin mo yung magsasaka, hindi yung mga may-ari ng mall, may-ari ng ganito, ng ganyan, yung mga vape shop. Ang payamanin ninyo yung mga magsasaka natin. Tingnan ko lang kung hindi lahat yan naging gusto magsaka. Hinaan nyo mag-isip. Ilan yan? Napakadaling yan. Napakadaling napakadaling sagutin yan. Kung talagang may plano kayo sa Pilipinas, it just shows wala talaga kayong plano sa Pilipinas. Ito naman yung isang balita natin, patungkol kay Eden. Si Eden kasi sinibak at gusto raw ipasibak, pero ang Malacanang press corps, MPC, mukhang ayaw pumayag. Sumulat daw ang PCO sa Net25 na palitan si Eden. Bakit palitan? Kasi daw may protocol daw na hindi sinunod. So, lumapit daw kay presidente. Tangina, wala nang lumalapit dyan eh. Reporter naman yung lumapit. Nagalit pa kayo. Pasalamat kayo ngayon, may lumapit pa eh. Ako kahit makita ko yan, baka sipain ko pa yan eh.
Hindi ko lalapitan niya, wala naman ako matututunan dyan. Ngayon, kung tinan mo kung ginagawa, tanungin mo tungkol sa Pilipinas, anong plano niya, mabubulol ng mabubulol. Hanggang sa matapos yung pinag-uusapan, hindi na siya naintindihan, ayaw nang ulitin. Ganyan ka walang kwentang tao yan. Pasalamat nga kayo, nilapitan pa ni Eden yan. Baka nga magkaketong pa si Eden, mahawa pa siya sa kabubuhan niyan pag kinausap niya yan. So gusto nila sibakin si Eden kasi nga matindi yung mga katanungan ni Eden dito sa bobong PCO USEC spokesperson. Kasi nga critical yung mga tanong. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, sila Doris Bigornia, lahat puro critical magtanong kay PRD yan. Pero si PRD kaya niyang dalhin. Si PRD pa yun ito spokesperson pa. Ang alam ko si PRD natanggal din yata dati Oo, pero ang alam ko meron talaga siyang nilabag kaya tinanggal yan. Pero ito si Eden, tatanggalin mo dahil siya lang yung nagtatanong sa iyo ng critical. Lahat ng mga mainstream media na nandiyan dyan, pag nagtanong sa iyo parang pangchismosa lang. Tingnan ninyo kung bakit nito pinatatanggal si Eden. Pinahirapan ni Eden to 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Wow, palakpakan. 4,000 barangay daw yung na-clear. Sa dami ba naman yan? Di ba? Sa dami ba naman yan? Dapat at least alam mo man lang kung kahit 5 o 10 barangay. Alam mo sa puta, ilang libong barangay yung drug-free? Dapat man lang kahit papano 1, 2, 3, 4, 5. Medyo alam mo kung anong barangay yan. Tinan mo, tanong ni Eden. May we know po kung anong mga barangay kahit ilan lang po. Yung 427,000 na binabot. 427,000? Ang tanong lang ni Eden, kahit ilan lang po magbigay kayo ng barangay na drug-free. Puta, 427 barangay drug-free? Tangin niyan, hindi yan yung totoong naririnig ko sa kalye. Diyan lang yung barangay namin dyan sa Cubao. Ang dami ng adik ulit. Yung sinasabi ni Benny Abante na yung distrito daw niya, drug-free. Putang ina, hindi naman totoo. May mga taga Santana akong kilala. Sabi nila, may adik pa rin. Mas dumami nga ngayon Alam mo yung, putang ina kasi yung binabalita nitong gobyerno na to, basta may masabi lang, wala naman talaga silang pruweba. Tatinan mo, ilan po, kahit ilan lang, magbigay ka ng example ng mga na mga drug-free na barangay. Tinan mo sagot. Ingit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Utangin na yan. Bakit mo binabalita? Wala ka pa palang detalye. Tinan mo, ganyang kaboba yan si Claire Castro. Ganyang kagaling si Eden. 400,000, bigay ka nga kahit 3. Utangin na kahit isa walang naibigay. Pakayabang nyo. Kahit isang barangay, wala kayo. Barangay 164. Tsaka barangay 772. Diba? Kahit man lang 2. Parang yung war on drugs lang yan. 30,000 daw yung namatay sa war on drugs. Pag tinanong mo sila, anong pangalan ng 30,000? Wala pa, hinahanap pa namin. Basta sa ngayon, meron kaming hawak 40. 40 tapos yung other 26,000. Hindi, yung other 29,600. 660. Hindi pala. 40 piraso, di ba? 29,995. 50 na lang, 950, 29,950, hinahanap pa namin sila. Hinahanap pa namin sila, hindi pa namin makita. But for now, meron kami 40 na ngayon. May 40. Ganun din yan Umantakin mo, 400,000 na barangay, ang drug-free na. So ilang, sa barangay, magbigay nga kayo ng sample kung sino-sino mga barangay yan. Wala pa kami nung detalye. Puta, wala kang detalye ng barangay, pero meron ka ng detalye ng numero ng barangay na drug-free. Kaya sabi ko nga, tinik talaga sa lalamunan dito sa Eden Lalo na ganito katanga yung press corps. Ganito katanga yung spokesperson. Ganito kaulul. Magiging tinik talaga sa lalamunan si Eden at mapapahiya ang gobyerno. Sabi ko, instead of tanggalin nyo si Eden, tanggalin nyo tong tangan to. Ito si Claire Castro ang tanggalin nyo dyan dahil yan ang walang utak. Walang tinatanong na tanga si Eden, puros maayos ang tanong. Tsaka, yung sinasabi yung protocol, nag-break ng protocol. Ito, nagbi-break ng protocol.
Kasi hindi naman niya trabaho ang maging tagapuna ng Office of the Vice President, pero yun yung araw-araw niyang ginagawa. O kaya nga sabi ko, kung meron dito na hindi ginagawa yung kanyang trabaho, ito yung gagong to. Itong tanga na to, yan yung hindi gumagawa ng trabaho. Si Eden, ginagawa niya yung trabaho niya. Yan ang trabaho ng media, magtanong. O hindi ba? Ang trabaho ng PCO, isabihin lahat ng mga gandang proyekto ng gobyerno, yung hindi peke, yung katotohanan. O kita mo, pag nasusukol, anong nangyayari? Si Risa Ontiveros, nasukol, anong ginawa? Instead, idemanda yung nagdemanda, yung nagsasalita ng hindi maganda sa kanya, si alias Rene, imbis na yun ang idemanda. Ang idemanda, yung mga mainstream personalities, mainstream, social media personalities na kine-question lang din siya. Oh. Di ba? Ganyan ang gobyerno ngayon, sensitive, bawal silang masaktan. Bawal silang tanungin, bawal silang questionin, bawal silang i-debunk. Ganyan pag manluloko. O, pag manluloko, pag nabibisto, galit na galit. O, instead patunayan na maayos itong pamahalaan na ito, anong ginagawa nila? Yung mga kritiko, they are silencing it in the guise na masabi nila doon sa mga zombie na mga tagasunod nila na maayos ang bayang Pilipinas. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. O, nire-report mo na, tas hindi yung pa hinihingi. Napakatanga mo naman. Abogado ka ba? Hindi ba kapag abogado ka, kailangan pag meron kang sinabi, meron kang ebidensya? Evidence-based ang mga abogado. Hindi sila magsasalita ng mga bagay na wala silang pinanghahawakan. Ngayon, 400,000 na barangay, drug-free. Tinanong ka kung ilan, magbigay ka kahit 3 lang, wala kang naibigay kahit isa, wala ka pa pala ng listahan. Paano mo pinaniwalaan na totoo yung binabasa mo na drug-free na yung ganito karaming barangay kung wala man lang silang listahan ng mga barangay na certified as drug-free na talaga para ma-verify natin, di ba? Ibig sabihin, fake news peddler ka talaga, te. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Oy, may balay silangan. O, sige, anong tanong? Saan pong area itong balay silangan drug centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Putang ina mo, Claire Castro. Inutil ka talaga. Kaya ka, dinidiscuss mo na, wala ka pa palang hawak na address. May mga balay silangan. Tanga, nung tinanong ka sana kung saan, sinabi mo sana nasa Kanluran. Oo, kasi pag hinanap niyo sa silangan yan, wala yan dyan, nasa Kanluran. Di ba ganito katanga si Claire Castro? At ganito kagaling magtanong si Eden. O, hindi ba? Tapos tatanggalin nyo si Eden, iiwanan nyo si Claire Castro, anak ng tinapay. Kung meron kayong dapat tanggalin, yung tanga na Yusek Claire Castro kaysa itong nagtatrabaho lang ng tama. Oh, ito pa isang kabulbulan nila. Oh, isang kabulbalan nila missing sa bungero. Putya yan, yung isa daw diyan na nasangkot. Putya kasama nitong PCO, sabi sa inyo, ano to eh. Itong PCO secretary natin na to, si J. Ruiz, putya, ano to, kakaiba ang pagkatao nito, hindi ba? Naunang naunang nabisto na yung contractor yan na sa gobyerno. Kaya sabi nga niya, hindi na ako member niya, hindi na ako nag-divest na ako, so on and so forth. Tapos ngayon ito. Bakit kayo ipapakita to? Pero tingnan niyo muna yung balita. Tapos gusto ko lang na maipakita sa inyo gaano ka-ipokrito gobyerno. Na minsan nang nakasama ni PCO Secretary J. Ruiz sa isang event. Ang isa sa mga dawit sa Missing Sabongeros case. Oy, dawit sa Missing Sabongero. Kasama ni J. Ruiz. Baka alam ni J. Ruiz kung nasaan. Na si alias Brown. Sa dami ng pangalan na nakakaladkad, ano nga ba ang kinalaman nila sa lumalalim na misteryo? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi itinanggi ng Malacanang na nakasama nga ni Presidential Communications Secretary J. Ruiz si Alan Bantiles o alias Brown na napipintong tumistigo rin umano laban kay Atong Ang sa Missing Sabongeros case.
Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary J. Ruiz. O, lang nga naman nakausap mo yung kapitbahay niya. Natural, si J. Ruiz ang topic. Di si J. Ruiz yung kakausapin mo, inutil. At tinanong natin kung ano yung affair. Kung saan siya naroroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ni ng isang social content creator, social media content creator. At ito siya man ay nakumbida, ito ay kanyang... Baka si Boss Toyo yan. Ang ina, sabihin mo sino? Sabihin mo si Boss Toyo. Oh, birthday ni Boss Toyo. So sa birthday ni Boss Toyo, nandyan yung mga tao na yan, ganon? O, sino bang sinong social media personality ba yan? Eh, ang close lang naman sa inyo na social media personality si Boss Toyo, di ba? Oh, kasama yan sa media team nyo, di ba? Kasama nga yan doon sa palabas niya diyan sa IBC 13, di ba? Tama? Oh, di ba? So, kaibigan niya si Boss Toyo. Si Boss Toyo kaibigan yung mga testigo sa Missing Sabongero. Si Boss Toyo na nagpo-promote ng sugal. Tama ba? Hindi ko alam kung totoo, pero tinatanong ko lang. Oh, social media. Pero sabi mo, sino social media? Hindi si Wamos. Hindi si Kong TV, si Malupiton. Pwede mong gawin. Kaya si Boss Dada. Sabi mo kung sinong yan. Sinong social media personality yan. O, sige. O, ganito yan Ako may birthday. So, yung iimbitahin ko, yung mga kaibigan ko. At usually, yung mga kaibigan ko, magkakaibigan din yan. Oo, kasi hindi naman ako mag-iimbita sa birthday ko ng magkakaaway. Siyempre, imbitahin ko sa birthday ko yung magkakabate. Pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, nakinumbida nung nagse-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. Nang humingi ng reaksyon ng Billionaire News Channel kay... Oy, bakit hindi ka, ba't binlock mo? J. Ruiz, ba't ganon? Sumagot ka. Anak ng tinapay, yan ang sinasabi ko pag mga illegal iwas ng iwas. Mismo, mistulang blinak niya ang mensahe sa isang social media platform. Di ba galit ka sa fake news? Magtatanong sa iyo ng balita, ayaw mo magpa-unlock. Ba naman yan? Sinubukan natin na muling humingi ng tsansang makapanayam si Ruiz pero wala pa itong sagot sa ngayon. Si Jose Claire Castro naman, hindi raw alam na may ganitong pangyayari. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary J. So aalamin natin kung paano ba nangyari na kung tawag ba yon? Text or what? Message, ma'am. Message and then so tanongin po. May message tapos hindi tas binlock. Wow. Ano pat naging PCO secretary ka kung isnabero ka? Natin, hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Sa mga litratong nakalap ng Billionaire News Channel, makikita ang ilan sa mga personalidad. Oh, di ba? Ayun si Boss Toyo. Nasa ibabaw, ayun yung ayun, tuturo ko. Ayun ayun. Ay, hindi, ayun. Oh. Yung nakaitim na may blondie yung buhok. O, di ba? Magkakaibigan yan. Tayo na-involve sa sugal yung mga yan. Di umano. Kasama ni alias Brown, sina Ruiz, Senator Erwin Tulfo. Ako po, si Erwin Tulfo. Oy, Erwin, puta, di ba galit kayo sa mga kriminal? Galit kayo sa mga satanas? Putang ina, ba't kasama nyo na sa picture yung mga satanas? Ayan, si Boss Toyo. Ayaw nyo pa kasing sabihin kung sino yung sino yung vlogger Arturo Atayde at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hindi rin sumagot ang kampo ng mga Atayde tungkol dito. Pero pati si Atayde. Kaya pala pumirma kay BP Sara si Atayde. Yung asawa ni Mendoza. Putang ina, kalaban pala talagang hayop na yan. Puros naman pala mga connection nyo, puros mga kriminal pala Ayon sa reliable source ng BNC na malapit sa isa sa mga nabanggit, konektado ang mga pangalan na ito dahil trusted right-hand man daw ni Atayde si alias Brown. Business partners sina Ruiz at Atayde sa art gallery ni Centro Artista. Nako po! Kita mo, hindi ba konektado kayo? Di ba magkakakonektado kayo? Magkakasama kayo sa picture, ibig sabihin magkakakonektado kayo. Di ba ganyan din naman kayo? Di ba? Si PRD, nakasama sa picture. Yung drug lord daw. Puta, drug lord na si Pangulo dahil kasama sa picture.
Noong kasama niya sa picture o may nagpa-picture si Alice Guo sa bahay niya, putya, parang pinalalabas siya na ang hari ng Pogo. O paano ngayon ito? Si Jay Ruiz, merong picture kasama yung mga mamamatay tao. Tapos pinagkakatiwalaan siya ni Bongbong. Anong ibig sabihin nun? Na-connect. Kaya nyo siguro tinatrabaho itong missing sa bungeros na to dahil puta meron kayong business dito, business as usual dito. Baka magkakasosyo kayo dito, kaya pinipin down nyo si Atong Ang. Baka mamaya may mga sa tangin na talaga ibang klase, no, involved na sa drugs, involved pa sa sugal. Lahat ng bisyo talaga inano ninyo, inaani ninyo. Mga hayop talagang mga nasa gobyerno natin, Kasama sina QC 3rd District Councilor Jeline Lumbad at businessman Joseph Lumbad. Noong broadcast journalist pa si Ruiz, nakasama nito si Joseph Lumbad sa kanilang himpilan. Ayon sa source, isa si Lumbad sa mga unang partners na ngayon suspect na sa kaso na si Charlie Atong Ang. Ito umano ang nagpasimula ng isabong ng World Pitmaster Cup na pag-aari ni Ang. Para sa agenda, Ivy Reyes. Nako po. Hindi, inaano ko lang. Kung bakit ko pinakita to, ayaw ko munang pag-usapan itong mga missing sa bungero kasi mga sugarol naman kasi yan. Ito yung dapat nyo maintindihan na napakasama talaga ng sugal. Lahat ng bisyo masama. Sugal, alak, sigarilyo, droga. Napakasama niyan. Kita mo kung anong mga negosyo nitong mga malalapit sa administrasyon. Kaya makikita mo sinisira yung mga vape. Kasi di umanong yung mga vape products daw ngayon na nagkalat sa market, pag-aari nila. Kaya yung mga ibang vape sinisira nila para yung produkto lang nila yung mamayani, di ba? May mga ganyang issue, hindi ko sinasabing kumpirmado yun. Sabi ko sa inyo, wag nyo pakinggan. Hindi totoo yung mga sinasabi ko. Tapos ito naman, missing sa bungero. 100 po yan na nawawalang sa bungero na daw. 100 daw yan na inilubog doon sa Taal. Sabi ko nga sa inyo yung kay Pangulong Duterte, nakakulong siya sa ICC. Ka-40 lang yung nagre-reklamo. Ito 100 mahigit. Mas marami pa ito sa Mamasapano. Mas marami pa ito doon sa Maguindanao Massacre. Pero tingnan nyo bakit si Atong Ang itinuturo, may mga testigo na, pero si Atong Ang nakalaya pa. Saan ka naman, di ba? Dito mo makikita na ang hustisya sa Pilipinas, putang ina, paramihan ng pera. Pag sobrang dami ng pera, hindi nila kayang ipakulong, pero kapag presidenteng walang pera, walang kapangyarihan, kayang galad ka rin. Tingnan natin kung kayang sabihin ni General Torre, nakakalad ka rin niya to si Atong Ang sa kulungan. Diba? Si Arnie Teves nga, hinanting-hunting nyo pa sa ibang bansa. Gumastos kayo ng malaki para mapauwi rito. Ilan yung namatay? 17? Di ba? 17 yung namatay. Ito, 100, nakakapag-press con pa, nakakapag-sampa-sampa pa ng demanda, nakakapag-practice pa ng kanyang karapatan ng pangtao. Tingnan mo naman. Basura. Tapos si Pangulong Duterte, ang bilis-bilis. Pag may kasama sa picture na illegal na tao, sangkot na si Pangulo. Pero ito, ilang instances, siya, di ba? Ilang instances, birthday, intimate na birthday, iilan lang yung imbitado, kayo-kayo lang. Tapos, kesyo, naimbita lang siya. Ano lang yan, hindi naman niya kontrolado kung maimbita rin yung iba. Hindi ba, kay Pangulong Duterte, lahat naman pwede magpa-picture. Sa dahil ba naman ang may gusto sa kanila? Lahat talaga magpapapicture sa mga Duterte, magkaroon ng pagkakataon. Kailangan ba pag nagpa-picture kay Duterte, hahanapin pa kung iba-background checking pa? Kung addict ba yan, kriminal, smuggler o ano man? Di ba? Hindi. Malalaman mo na lang yan bandang huli. Style nyo, bulok. Ipokrito nga kasi kayo. Sobrang ipokrito ninyo. Kaya ganyan ang nangyayari sa sa bayan natin Pilipinas. So pagpapabor sa inyo, kulong agad, pero pag hindi, pag kayo naman, demanda. Katulad nito, sinasabi ni Atty. Topacio. About Risa Ontiveros. Bakit hindi niya kasuhan si Topacio ng libel? Anong sinasabi ni Topacio na ugali ni Risa? Alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga
ni Miss Riz Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento ko sa inyo. You remember noong time ni Pangulong Duterte, yung si Kian, yung diba? Ang sinasabi niya, witness tampering. Tinatamper daw ng KOJC ang witness niya. na si Maurilio. Pero siya naman yung merong ganun. Sabi ko sa inyo kung sino yung nagsabi ng baho may umutot. Sigurado siya yung umutot. Oo. Sino yung nagsabi na baka ikaw nagnakaw. Sigurado yung unang nagturo, yung unang nag-ingay, yung unang umaray, yan ang karaniwan na may kasalanan. Katulad nito ni Riz. O sabi nito ni ano yan ha. Nito Pasio witness tampering daw. O ano yung kaso niyan? Paril ng mga pulis. Oh, yun. Kian de los Santos. Of course, I believe, let me make myself clear, I believe na dapat parusahan yung mga pulis doon. Actually, nilapit sa akin ni General Abayalde. I did not take the case. Kasi talagang guilty para sa akin. I can say that now kasi convicted na naman sila. Para sa akin, indefensible yung posisyon noong mga pulis. Nonetheless, ganun pa man na may kasalanan yung pulis, you should let justice take its course. Anong ginawa ni Miss Riz Ontiveros? May mga witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya. Anong ginawa ni Miss... O, di ba ganyan-ganyan din yung sinasabi ni Maurilio? Hindi naman niya kinuha. Pero itinago niya. Yun ang sinasabi ni Maurilio. Ginagawa naman pala talaga niya dati, kaya naman pala parang totoo. Riz Ontiveros. May mga witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya para turuan niya kung anong sasabihin. Which for me is objectionable. Kaya na-involve ako, the father of one of the witnesses went to us, meron kaming grupo, yung Citizens Crime Watch, nandyan yung aming Pangulo. Nandyan na ba si Mr. Magpantay is here. Pantay siyang national president namin ng Citizens Crime Watch. Lumapit yung tatay sa amin, nagpatulong kasi ayaw daw ibigay ni Riz Ontiveros yung anak niya. Pumunta kami sa CID. Diba po, saan ka naman? Katulad din ni Rene. Sinasabi na nga ni Rene na hindi ako kinidnap ng KOJC at wala ako sa KOJC. Pinipilit pa rin niya na hanapin ng pulis kasi delikadong buhay niya. Kasi kinidnap siya. Sinabi ng anong tao, hindi ako kinidnap. Sinabi ng anong tao, wala ako dyan. Pero pinapahanap niya pa rin sa pulis. Anong ibig sabihin niyan? Pucha, talagang persistent si madam. Pagdating sa testigo, mukhang nai-inlove sa testigo to. Ibig ko sabihin, gusto niya talaga yung testigo kontrolado niya. This is according to Pasio Kumbaga si Leila de Lima nai-inlove sa driver. Ito naman si Riz Ontiveros, mahilig naman siya sa testigo. DG, we tried to retrieve the minor child, ayaw ibigay. Kidnapping charges were filed against Riz Ontiveros. I-google niyo po. Magdan Fernandez kayo, google niyo. Meron akong alam kay Riz. Di ba? Kinidnap niya, imagine. Kaya meron daw kidnapping case. Alam ko naman na absuelto yata siya dyan sa kidnapping case na yan. But meron pa rin siyang history ng ganyan. Witness tampering, na tinuturuan kung anong isasagot ng mga witnesses. That's according sa history. Ano pa ba yung mga history? Ito yung iba pang mga ito pa yung ibang mga history. Itong mga ilan ng mga tao na to na bumaliktad na. Testigo nila, bumaliktad na. Yan, sila Ontiveros, Trillanes, De Lima, Father Alejo. Yan yung mga witnesses nila na bumaliktad. Ito si Bicoy, itong sa Parmali, itong isa pa sa Parmali, tapos itong si Rene. Tapos itong dalawang babae na to. Tingnan ninyo yung istorya nila, pakinggan ninyo, and then kayo na ang humusga kung sinong paniniwalaan nyo. Eto bang mga bumaliktad na testigo o yung tatlong itlog na yan? Si Ontiveros, Trillanes at saka si De Lima, 4 pala, pati si Alejo. Nakalap ko lang tong video na to sa social media. Testimonya ito ng mga dating testigo nila, binabanatan ang mga Duterte. At ang iba pang mga kalaban nila na ngayon ay nagbago na ng kanilang mga ng mga testimonya. Sino ngayon ang paniniwalaan natin? Pasok? Tagang 500,000
ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso sina Senador Antonio Trillanes, Risa Ontiveros at ilan pang kaalyado ng oposisyon bilang kanyang mga handler. Lahat yon pawang scripted. Lahat yon pawang kasinungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo. Yung kabilang kampo magpaputok ng issue para ma-divert yung attention ng tao, papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok, particularly sa 8 diretso candidate. Makailang beses umano siyang nakipagpulong kay Trillanes at Ontiveros tungkol sa isang Oplan Sodoma o plano para pabagsakin ng administrasyong Duterte. Pero wala naman siyang maipakitang ebidensya na scripted o gawa-gawa lamang niya at ng LP ang mga mapanirang video. Maliban na lang sa mga text message niya at chief security umano ni Trillanes kung saan sinusubukan niya makipagkita pero di umano siya pinayagan. Dahil dito, nakonsensya umano si Bicoy at natakot para sa seguridad ng kanyang pamilya kaya sumuko sa mga pulis. Hinahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag alam nyo ba itong Bicoy? Si Bicoy, contact sa akin yan. Message yan sa dati kong Facebook na nawala na. Buti naman. Sir, interviewin nyo ako. Marami akong isisiwalat. Ganun. Sir, kailan nyo ba ako interviewin? Marami akong isisiwalat. Gusto ko sa Banateros lang. Hindi ko na nang pinansin. Kasi nga, sa akin, ang isang sinungaling, pag nagsinungaling ka na, kahit gusto ko pa yung ilalabas mong expose, di na ako maniniwala sa iyo. Wala kang kredibilidad sa akin. Kaya ito si Bicoy, ayaw ko siyang kausapin kasi nga, nagsinungaling na siya nun. Nagsinungaling na naman siya. Alam mo, paulit-ulit na pagsisinungaling na, hindi mo alam kung yung sasabihin niya sa iyo, totoo o hindi. Kaya ang wala nang naniniwala sa kanya kasi nga, alam mo na sinungaling siya. Whether yung sinasabi niya na to is totoo or not, wala na siyang reputasyon sa akin. Pinaparinig ko lang sa inyo para malaman nyo gaano na ba kadami yung mga witnesses nila na bumabaliktad na sa kanila. Yung mga sinungaling na witnesses nila na sila naman ang binibiktima. Pagsak si Presidente Duterte, ang uupo, duly constitutionalized, the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency Leni Robredo. And the Vice President will appoint from the Senate or from the House Office of the Ombudsman. These after former family worker VJ Almira recanted his statements against the firm during a Senate hearing on the government's pandemic procurement. Almira claims Ontiveros bribed him. Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng financial na tulong para sa anak ko na may Ayan, no, Ontiveros bribed him. So this is according to this to another testigo that Ontiveros bribed him. So may history talaga ng pagbabribe according sa mga testimonya ng mga to na ako paniwalaan ko man o hindi, pero mas madami ang nagsasabi na talagang nagbabayad ito. Yun nga yung kinasasama ng loob natin kasi kung ibinabayad sa mga testigo, bawal yun Pera ng taong bayan yun, para ka nagbayad ng vlogger nun. Para pabanguhin mo yung pangalan mo at the expense of the taxpayers' money. At yun po muna yung hiningin nilang mga kapalit bago po nila ako tulungan. Sabi nila gagawa daw po kami ng video, then after daw po nun, tsaka po nila ako babayaran para kasi nawalan po ako ng trabaho. Tapos, ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. Tapos nung mga ilang linggo po lumipas, may nag-message po kasi sa akin na may humahanap na po sa akin na dalawang nakamotor. Totoo po yun. Tapos nung ang ginawa po nila kagad is ipaparelocate daw po nila ako. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa nila. So sabi nila sa akin, ito na naman, iba na naman to, Alejo naman. Katulad ng inano nila kay Las Cañas,
Kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila De Lima. Anong December, andun si... Kung mga dalawang tain na to, salot talaga sila sa Pilipinas. No? Mga salot, mga switik talaga, no? O diretso. Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, nandun si Ma'am De Lima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya papaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. O ito, panibago ulit. Ako si Jamie Vegas, nasa 8 gulang at residente ng Pasig City. Kasama ko si BJ Almira sa Parmali Pharmaceutical Corporation bilang warehouse man. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Risa Hontiveros tungkol sa tulong medikal. At kami ay nagpadala ng ID na mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalahan siya ng pera by GCash na 2,500 2 beses. At napapanood ko at nakikita ko, nakausap niya by Zoom si Senadora Risa Hontiveros at Jay Bequema. Sa utos ni Senadora Risa Hontiveros na gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Parmali Pharmaceutical Corporation, ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para patunayan tumagat siya ng pera. Hanggat hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit, ay hindi nila ibibigay yung pera. At nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang asawa, ng kanilang pamilya, at natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Hontiveros dahil sa tumanggap na siya ng pera. O, hindi ba? Risa Hontiveros na naman. O, gano'n na karami yung mga ganito? Si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ as in si Attorney J. Bequema, abogado po ni Miss Hontiveros. Naku, ito yung abogado na bilintro-case niya. Yung takabigay ng index card Nako po. Sige. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bequema. Yung po mismo ako nagtatrabaho sa warehouse. At alam ko po yung ginagawa namin ay tama at wala pong nangyayaring anomalya. Sana inipit mo lahat ng sinabi mo. Di ba? O, ayan na naman. Ayan na nga. Ano naman yan? Si Risa Hontiveros na naman. O, ito na naman yung si Rene. Upang magpadala ng formal na email kahit anong aking... Alam nyo naman na yan kay Rene. O, ito pa yung isa. O, tingnan natin tong isa. Yung babae sa baba. Sino yan? Antonio Trillanes de la Father Alejo, no? Na maging fake witness
With confidence and first-hand knowledge, Davao-based businesswoman, now turned vlogger Mina Barido, breaks her silence against self-confessed hitman Arturo Las Cañas. Las Cañas is now accusing Vice President Sara Duterte, linking the second highest official of the land to Oplan Tukhang. Yan yung sinasabi naman natin na biktima talaga dito, mga Duterte. At ang plano talaga nila dito is pabagsakin talaga ang mga Duterte. Alam naman natin, mataas ang pangarap ng mga kupal na to. Na baka mga susunod na mga leader. Diba? So ito, may mga pruweba, may mga tao talaga na nagsasalita, hindi AI yung mga yan. Hindi yan mga text messages, hindi yan mga emails. Ito talaga, mga tao, testimonya talaga to. Nagsasalitang testimonya to. O na nagsasabi na ugali na talaga nila yan. Kaya nga ang sinasabi ko, bagamat wala akong tiwala sa mga putaragis na yan, dahil mga sinungaling at bayaran ng mga yan, kasi ang isang sinungaling at isang bayaran ay hindi mo na talaga dapat pagkatiwalaan. Whether gusto mo na yung sinasabi nila ngayon, hindi ka na dapat nagpapabudol sa kanyan. O, pagkabudol, budol na talaga. Pag sinungaling yan. Pag bayaran yan, magpapabayad yan. Yan ang lagi ninyong tatandaan. So this time, sabi ko nga, si Trillanes, Ontiveros, si De Lima, si Alejo, biktima po sila ng kasarili nilang kademonyohan. Biktima sila ng sarili nilang kademonyohan. Biktima sila ng kanilang pangarap na makabalik sa politika at sa mas mataas na posisyon. At talagang itong mga hayop na ito ay dapat hindi na natin muling bigyan ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Si Risa, last niya na yung 2028. Tapos na yan na senador. Kung ano man ang tatakbuhan niya sa 2028, sana hindi na siya tangkilikin at sana bumalik na rin bumalik na rin sa kanya yung mga kahayupang ginagawa niya. At yung panggigipit niya ngayon ay sana mas doble, triple, 10 ulit pa yung dadanasin niya. Hindi ba? Kaya ayan ang ating mga balita. At maraming salamat mga bossing sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Mabuhay kayo. At sana po ay kayo po ay magkaroon ng magandang weekend at sana ay spend time with your family and go to church. Okay, magkita-kita po tayo muli sa susunod natin na vlog. Please like, share, and thank you po sa mga bagong subscribers at sa mga nagsusuper thanks at nagpapamember sa ating channel. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.